Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba ito? Maraming, alam mo yun, mga nagsisimulang ministeryo, ang ganda ng simula, pero hindi nagtatagal. Oo, madalas yan. At hindi dahil sa kulang sa passion o Yeah. galing sa salita, kundi parang walang malinaw na finish line. Exactly. Parang tumatakbo ka nga pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Iyon nga. Kaya sa ating paghihimay ngayon, titingnan natin kung gaano kahalaga yung may malinaw na mga goals at phases sa pagtatayo ng simbahan o kahit anong ministeryo. Ito'y base sa mga binigay mong materyales. Tama. Ang misyon natin, patunayan na ang structure, yung kaayusan, hindi ito hadlang sa faith. Actually, baka tool pa nga ito. Sige, simulan na natin to. Game. Okay, so isang key takeaway agad mula sa sources mo. Yung passion, yon ang nagpapaandar sa simula. Pero yung clarity, yung linaw, yon ang nagpapanatili. Totoo yan. Kasi marami, di ba, nahuhulog sa tinatawag na activity trap. Yung puro busy lang? Oo, puro busy. Akala mo ang daming nagagawa, may progress, pero ang totoo paikot-ikot lang pala. Hanggang sa ma-burnout. Ayun, hanggang sa mapagod, masaid, sayang yung effort. So, bakit na ba critical itong clarity na to, base sa Biblia? Well, nakakatuwa kasi, kitang-kita sa kasulatan. Una, isipin mo ang Diyos bilang parang arkitekto. Arkitekto. Okay. Tingnan mo yung creation sa Genesis 1. 'Di ba? May order, may plano, may disenyo. Hindi baraga nga. Step by step. Ganon din sa plano niya ng pagtubos. Yung mga covenant, yung buong redemption history, pati nga yung tabernakulo at templo, 'di ba? Sobrang detalyado ng instructions. Oo nga no, bawat sukat, bawat material. May sunusunod na blueprint. Tapos hindi lang siya arkitekto, parang hardinero din siya. Hardinero. Paanong hardinero? Yung talinghaga ng binhi sa Mark 4, pinapakita doon na ang paglago, may proseso yan. May panahon, kailangan ng pag-aalaga, tamang kondisyon, hindi instant. Okay, gets ko. So, may design tapos may nurturing process. Exactly. At hindi lang yan konsepto. May mga tao sa Biblia na nag-apply niyan. Si Nehemiah, halimbawa. Yung sa pader ng Jerusalem? Bago siya kumilos, ano munang ginawa niya? Nag-assess muna siya, di ba? Tiningnan yung sitwasyon, tapos gumawa ng plano, nag-delegate ng tasks. May phases yung ginawa niya. May strategy. Meron. Tapos si Apostol Pablo, sa mga missionary journeys niya, hindi lang siya basta pumupunta kung saan-saan. May pattern din. Meron. Nagtatag ng churches, tapos nag-a-appoint ng leaders, tulad ni Tito, na may specific instructions, may structure. Pati nga ang ministry ni Jesus mismo, Oo. Paano yun? mystigious din, di ba? Yung preparation niya, yung pagtuturo sa mga disciples, tapos yung pag-send out sa kanila. Hindi sabay-sabay lahat, may yugto. Malinaw nga. Pero ito yung madalas na tanong, di ba? Kapag nagpaplano ka ng ganito kadetalye, parang hindi ka ba nagkukulang sa pananampalataya? Hindi ba nito nililimitan yung pagkilos ng Espiritu Santo? Ay, yan yung classic na, false dichotomy. Akala natin either planning or faith, either structure or spirit. Parang magkalaban sila. Pero hindi. Actually, ang pagpaplano kung tama ang puso ay isang paraan ng stewardship. Pamamahala ito sa mga resources, oras, talento, opportunity na binigay ng Diyos. Parang yung parable of the talents lang. Okay. Pagiging katiwala. Oo, at ito ay pakikipagtulungan sa espiritu, hindi pagkontra. Ang tawag nga dito ay spirit-led strategy. May framework ka, pero flexible ka pa rin, nakikinig ka pa rin sa guidance niya. Parang ways lang, may ruta ka, pero pag may traffic, nagre-reroute. Haha, pwede. Magandang analogy yan. Sabi nga sa Proverbs 16.9, tayo nagpaplano ng lakad natin, pero si Lord pa rin ang nagdidirekta ng mga hakbang. So, hindi siya rigid na hawla, kundi parang trellis. Isang balangkas na umaalay sa paglago. Okay, I like that. Trellis, hindi hawla. Ngayon, pasok natin yung practical side. Sabi nga, you can't manage what you don't measure. Gaano ito kahalaga sa ministry context? Sobrang halaga. Kasi yung mga measurable goals,
Yan yung nagbibigay ng konkretong palatandaan sa team kung umuusad ba talaga tayo o hindi. Para hindi lang feeling-based. Oo, kasi minsan feeling natin ang galing natin pero wala namang palang nangyayari. Yung measurement, nagbibigay yan ng motivation. Nakikita mo, uy, nahit natin tong milestone na to. Tsaka sa resources, siguro. Definitely. Oras, tao, pera. Mas nagagamit mo ng tama kung alam mo kung ano yung target mo at kung nasaan ka napapunta doon. At accountability. Mas madaling mag-usap kung ano yung nag-work at hindi. At dito na rin siguro papasok yung mga paces na nabanggit sa sources mo, yung parang cycle. Oo. Bale, may mga karaniwang yugto. Una, yung paghanda, preparation. Dito yung research, assessment, vision casting. Tapos, paglulunsad, launch, yung simula na talaga. Yung event mismo o yung start ng program. Pwede. Sunod, yung paglago, growth. Dito na yung pag-develop ng systems, discipleship, pag-expand. Dito, importante yung mga nasusukat na layunin. At panghuli, yung pagpaparami o pagpapanatili, multiplication sustainability. Paano ito magpapatuloy, magmumultiply o magiging self-sustaining? Okay? Preparation, launch, growth, multiplication, sustainability. Para sa iyo tagapakinig, kahit hindi ka church planter, itong mga prinsipyo ng planning, phases at measurement, pwedeng-pwede mong gamitin sa trabaho mo, sa pamilya, sa personal goals mo, di ba? Absolutely. Universal principles yan ng stewardship at wisdom. Kung gayon, ano yung pinaka-takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Ang structure, yung malinaw na goals at phases, hindi ito kalaban ng pananampalataya. Hindi talaga, katuwang ito. Katuwang ito para maging matatag at mabunga yung ministry o anumang ginagawa natin para sa Kanya. Balik tayo dun sa analogy kanina. Ang Diyos ay arkitekto at hardinero. Kailangan natin pareho ng disenyo at ng pag-aalaga. Tama, may plano pero may puso rin sa pag-aalaga. So, what does this all mean for you? Hiduro ang iiwan kong tanong para sa pagninilay mo ay ito. Higit pa sa pagiging epektibo lang sa ginagawa natin, paano kaya mababago yung buong approach mo sa isang misyon o proyekto kung isa sa puso mo talaga na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay fundamentally isang Diyos ng kaayusan? Na siya ay isang manilikha na may perpektong disenyo sa lahat ng bagay. Siguro ang hamon ay hindi lang yung magplano tayo ng maayos, kundi paano tayo magiging mas kawangis niya. Maayos, may plano, may intensyon sa lahat ng ating ginagawa. Wow. Malalim yon. Hindi lang tungkol sa pagiging organized, kundi pag-reflect ng karakter ng Diyos. Yun na nga, something to think about.